Ang pamagat ng ating kwento, ang laban ng isang ina sa mga nilalang ng dilim. Sa isang tahimik at liblib na baryo ng San Rafael, isang lugar na tila nakakubli sa makapal na ulap ng kababalaghan at hiwaga, dumating si Aling Clara. Siya ay buntis at naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kanyang delikadong kalagayan. Bunsod ng mga problema sa kanyang pinanggalingang lugar, napagpasyahan niyang tumira sa bahay ng kanyang matandang tiya, si Aling Ising, sa pag-asang matutulungan siya nito sa kanyang kalagayan. Ang baryo ng San Rafael ay isang kakaibang lugar. Maraming kwento at alamat ang kumakalat tungkol dito, lalo na tuwing sasapit ang gabi. Ang mga matatanda ay nagbabala sa mga kabataan na huwag lalabas ng bahay kapag takip silim na, dahil may mga nilalang na gumagala sa dilim na hindi dapat makita ng mga tao. Ngunit si Clara, dahil na rin sa kanyang sitwasyon, ay hindi alintana ang mga kwentong ito. Ang mahalaga sa kanya ay ang kapayapaan at pangangalaga na maaaring ibigay ng kanyang tiya. Ang bahay ni Aling Ising ay matagal nang hindi natitirhan ng ibang tao maliban sa kanya. Ito ay isang lumang bahay na gawa sa kahoy, may mga malalaking bintana at mataas na kisam. Sa labas, napapalibutan ito ng makakapal na halaman at mga puno na tila nagsisilbing bantay ng buong kabahayan. Pagpasok ni Clara sa bahay, ramdam niya agad ang kakaibang atmosfera, malamig, mapanglaw, at tila may nagmamasid. "Clara, anak, mabuti at nakarating ka ng maayos," salubong ni Aling Ising sa kanyang pamangkin. "Magtatagpo tayo muli dito, sa lugar na ito kung saan nagsimula ang lahat." Nagtaka si Clara sa sinabi ng kanyang tiya, ngunit hindi na niya ito inusisa pa. Sa halip, inayos niya ang kanyang mga gamit at nagpahinga matapos ang mahabang biyahe. Sa kabila ng kanyang pagod, hindi niya maiwasang mapansin ang mga kakaibang bagay sa paligid. Ang mga larawan sa dingding na tila sumusunod sa kanyang galaw, ang mga tunog ng kaluskos na nagmumula sa labas ng bahay, at ang malamig na hangin na pumapasok sa bawat siwang ng bahay. Bago siya tuluyang makatulog, isang malakas na tunog ang kanyang narinig mula sa labas. Sa kanyang pagdungaw sa bintana, nakita niya ang isang malaking ibon na tila nakatunghay sa kanya. Matapos itong magpadyak ng malakas sa lupa, ito'y biglang lumipad palayo na para bang may nais itong ipahiwatig. Hindi na ito binigyan pa ng pansin ni Clara at nagpa siyang matulog na lang. Kinabukasan, sinimula ni Clara ang kanyang araw sa pag-aayos ng bahay kasama si Aling Ising. Habang sila'y naglilinis, napansin ni Clara ang mga lumang gamit na tila hindi pa rin nagagalaw mula noong huling beses na siya'y bumisita rito noong bata pa siya. Ang mga antigong kasangkapan, ang mga lumang larawan, at ang mga aklat na tila hindi na binubuksan. "Napakarami palang alaala ng ating pamilya ang nandito," ani Clara habang pinupunasan ang alikabok sa isang lumang aparador. "Bakit tila hindi ito inaalis, Kya? Ang mga bagay na ito, Clara, ay mahalaga sa atin. Sila ang nagsisilbing alaala ng ating mga ninuno at ng ating pinagmulan. May mga bagay na dapat hindi natin kinakalimutan," sagot ni Aling Ising na tila may lalim ang pagkakasabi. Habang patuloy sa paglilinis, napansin ni Clara ang isang lumang libro na may kakaibang disenyo sa pabalat. Ang libro ay may mga simbolo at mga larawan ng mga nilalang na hindi pangkaraniwang makita sa mga karaniwang aklat. Nang kanyang buksan ito, naroon ang mga kwento ng mga aswang, engkanto, at iba pang mga nilalang na karaniwang laman ng mga alamat. "Tiya, ano po itong librong ito?" tanong ni Clara habang pinapakita ang aklat kay Aling Ising. Iyan ay isang aklat na naglalaman ng mga kwento at alamat ng ating pamilya. Ang mga nakasaad diyan ay mga karanasan ng ating mga ninuno at ang kanilang pakikisalamuha sa mga nilalang ng kadiliman at liwanag. Mahalaga ang aklat na iyan, Clara, dahil ito ang magbibigay sa iyo ng kaalaman sa mga bagay na maaaring mangyari. Bagamat nagtataka, hindi na nag-usisa pa si Clara. Inisip niyang baka ito'y bahagi lamang ng mga kwento ng matatanda na naglalayong magbigay ng aral o babala. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niyang may kakaiba sa bahay na yon, at tila may mga mata na nagmamasid sa bawat galaw niya.
Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nararamdaman ni Clara ang bigat ng kanyang kalagayan. Ang kanyang pagdadalang tao ay nagiging mas mahirap, at ang mga kakaibang bagay sa paligid ay tila lalong nagiging maliwanag. Ang mga kalusko sa gabi ay nagiging mas malakas, at ang pakiramdam na may mga matang nagmamasid ay nagiging mas matindi. Isang gabi, habang siya'y nagpapahinga sa kanyang silid, narinig niyang muli ang malakas na tunog ng kampana mula sa malapit na simbahan. Sa kanyang pagdilat, nakita niyang muli ang mga anino sa dilim. Ang mga ito ay hindi na lamang mga simpleng anino, kundi tila may mga anyo at hugis na gumagalaw patungo sa kanya. Nagising si Clara sa tunog ng malakas na kampana mula sa malapit na simbahan. Ang malamig na hangin ng gabi ay nagbigay ng kakaibang kilabot sa kanyang katawan. Habang siya'y nakahiga sa kanyang kama, napansin niyang may mga anino sa silid na tila gumagalaw. Sa una, inisip niyang ito'y bunga lamang ng kanyang pagod at kaba, ngunit ang mga anino ay tila nagiging mas malinaw habang siya'y nagmamasid. May tao ba rito? Bulong ni Clara. Inaasahan niyang maririnig siya ni Aling Ising. Ngunit walang sumagot. Sa halip, ang mga anino ay nagsimulang mag-anyong mga tao, tatlong kakaibang bisita na tila nagmula sa ibang mundo. Ang unang bisita ay isang matandang babae na may mahahabang buhok at matatalim na mata. Ang kanyang mga kamay ay tila may mga kuko na parang sa isang hayop. Ang ikalawang bisita ay isang batang lalaki na may mga mata na tila nagliliyab sa galit. Ang ikatlo ay isang lalaki na may malaking katawan at mga pakpak na tila sa isang malaking ibon. Clara, sabi ng matandang babae, ako si Luwalhati, ang iyong ninuno. Ako ang nagdadala ng mga alaala ng ating pamilya. Ako si Batumbakal, sabi ng batang lalaki, ang tagapagtanggol ng ating angkan, laban sa mga kaaway. Ako naman si Daguhoy, sabi ng lalaking may pakpak, ang tagapagtago ng mga lihim ng ating pamilya. Sa gitna ng kanyang takot, nagawa pa rin ni Clara na itanong, ano ang ginagawa niyo rito? Ano ang kailangan niyo sa akin? Kami ay narito upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa iyong kapalaran, sagot ni Luwalhati. Ikaw ay nagdadala ng isang bagong pag-asa para sa ating pamilya. Ang iyong anak ay may espesyal na papel sa hinaharap ng ating angkan. Bakit ako? Ano ang mayroon sa aking anak? Tanong ni Clara, hindi maitatago ang kaba sa kanyang boses. Ang iyong anak ay magdadala ng balanse sa pagitan ng mga mortal at ng mga nilalang ng kadiliman, paliwanag ni Daguhoy. Ngunit kailangan mong maghanda, Clara. Maraming pagsubok ang darating bago ito mangyari. Bago pa man makapagsalita muli si Clara, biglang nawala ang tatlong bisita, tila mga anino lamang na natunaw sa dilim. Agad siyang bumangon at nagpunta sa silid ni Aling Ising upang ikwento ang kanyang nakita. Tiya, may mga bisita tayo, sabi ni Clara na may halong takot at pagtataka. Alam ko, Clara. Alam ko, sagot ni Aling Ising na tila walang bahid ng pagkagulat. Sila ang ating mga ninuno. Matagal na silang nagmamasid sa atin. At alam ko rin ang kanilang misyon. Nang tanungin ni Clara kung bakit hindi niya ito sinabi agad, paliwanag ni Aling Ising, hindi ko nais na matakot ka agad. Ngunit ngayon na alam mo na ang totoo, kailangan nating maghanda para sa mga darating na pagsubok. Sa kabila ng takot at kaba, nagdesisyon si Clara na unawain ang kanyang sitwasyon at tanggapin ang kanyang kapalaran. Kinailangan niyang malaman ang lahat ng makakaya niya tungkol sa kanilang pamilya at sa sumpa na bumabalot dito. Ang unang hakbang ay ang muling pagbasa sa lumang aklat na natagpuan niya. Habang binabalikan ni Clara ang mga pahina ng aklat, natutunan niya ang iba't ibang ritual, dasal, at mga alamat na naglalarawan ng pakikisalamuha ng kanilang pamilya sa mga nilalang ng kadiliman at liwanag. Ang bawat kwento ay nagbigay ng mas malinaw na larawan sa kanyang sitwasyon. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin siyang tanong na kailangan ng kasagutan. Aling Ising, tanong ni Clara isang umaga habang sila'y nag-aalmusal, bakit tayo may sumpa? Paano ito nagsimula? Nag-umpisa si Aling Ising sa pagkukwento, noong unang panahon, ang ating pamilya
ay nakipag-ugnayan sa mga nilalang ng kadiliman upang makuha ang kanilang kapangyarihan. Sa simula, ito'y para sa kabutihan, upang maprotektahan ang ating angkan at ang ating mga lupain. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kapangyarihan ay nagdala ng kasakiman at kaguluhan. Ang bawat pangalawang anak na babae ay nagdadala ng kapangyarihan ng mga aswang, at ang iba pang mga anak ay naging tagapagtanggol laban sa kanila. Paano matatapos ang sumpa? Tanong ni Clara, umaasang may paraan upang wakasan ito. Ang sumpa ay magwawakas lamang kapag may isang anak na isisilang na magdadala ng balanse sa pagitan ng mga mortal at ng mga nilalang ng kadiliman. Ikaw, Clara, ang ina ng batang iyon. Ang iyong anak ay magdadala ng bagong pag-asa sa ating pamilya, sagot ni Aling Ising. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pinag-aralan ni Clara ang mga ritual at dasal mula sa aklat. Tinuturuan siya ni Aling Ising kung paano gamitin ang mga ito upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Habang patuloy siyang natututo, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang responsibilidad. Isang gabi, habang siya'y nasa kalagitnaan ng isang ritual, muling nagpakita ang tatlong bisita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila nagdala ng takot kundi ng mga payo at gabay. Itinuro nila kay Clara ang mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan ng kanyang anak at ng kanilang pamilya. Clara, sabi ni Luwalhati, hindi magiging madali ang iyong misyon. Maraming pagsubok ang darating. Ngunit tandaan mo, ikaw ay hindi nag-iisa. Kami ay laging nandito upang gabayan ka. Sa mga araw na nagdaan, lalo pang tumindi ang mga kakaibang pangyayari sa bahay ni Aling Ising. Ang mga kaluskos sa gabi ay nagiging mas malakas at ang mga anino sa dilim ay tila nagiging mas buhay. Sa kabila ng kanyang takot, nagpasya si Clara na harapin ang mga ito at alamin ang tunay na dahilan ng kanilang pagdating. Isang gabi, habang nag-aaral ng mga dasal at ritual mula sa aklat, naramdaman ni Clara ang presensya ng tatlong bisita. Agad niyang tinawag si Aling Ising upang magtanong tungkol sa mga kakaibang nilalang na ito. Tiya, sino ba talaga ang mga bisita natin? Ano ang layunin nila? Tanong ni Clara na may halong kaba at pagtataka. Clara, ang mga bisita natin ay hindi basta-basta mga nilalang. Sila ay mga ninuno natin na may mahalagang papel sa ating kasaysayan, paliwanag ni Aling Ising. Si Luwalhati, si Batumbakal, at si Dagohoy ay mga tagapagtanggol ng ating angkan. Sila ang mga nagbigay ng lakas at proteksyon sa ating pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Bakit sila nagpakita sa akin ngayon? Tanong ni Clara. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapakita nila sa iyo ang mga susi upang matutunan mo ang lahat ng kailangan mong malaman para protektahan ang iyong anak, sagot ni Aling Ising. Ikaw ang ina ng batang magwawakas sa sumpa ng ating pamilya. Ang iyong anak ay magdadala ng balanse sa pagitan ng mga mortal at ng mga nilalang ng kadiliman. Habang pinakikinggan ni Clara ang mga salita ng kanyang tiya, unti-unting nagiging malinaw sa kanya ang kanyang misyon. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng takot at kaba. Alam niyang ang kanyang kalagayan ay delikado, at ang mga darating na pagsubok ay hindi basta-basta. Isang gabi, habang siya'y nagpapahinga, muling nagpakita ang tatlong bisita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-anyong mga anino kundi tila mga tunay na tao na nakatayo sa kanyang silid. Agad silang lumapit kay Clara at nagbigay ng mga payo. Clara, sabi ni Luwalhati, ang mga darating na pagsubok ay magiging matindi. Ngunit kailangan mong magtiwala sa iyong sarili at sa iyong anak. Kami ay nandito upang gabayan ka. Ang iyong anak ay magdadala ng bagong pag-asa, dagdag ni Batumbakal. Ngunit kailangan mong maghanda. Maraming nilalang ang gustong kunin ang kapangyarihan ng iyong anak. Sa pamamagitan ng mga ritual at dasal, magagawa mong protektahan ang iyong sarili at ang iyong anak, sabi ni Dagohoy. Ngunit tandaan mo, hindi magiging madali ang iyong misyon. Kailangan mong maging matapang at matalino. Sa mga salitang ito, naramdaman ni Clara ang bigat ng kanyang responsibilidad.
Alam niyang kailangan niyang maghanda para sa mga darating na pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakaramdam siya ng konting pag-asa at lakas mula sa kanyang mga ninuno. Habang patuloy na lumalapit ang araw ng kanyang panganganak, lalong tumitindi ang mga kakaibang pangyayari sa paligid ni Clara. Ang mga bisita ay nagiging mas madalas, at ang mga anino sa dilim ay tila nagiging mas buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagpasya si Clara na unawain ang lahat ng kanyang makakaya tungkol sa kanilang pamilya, at sa sumpa na bumabalot dito. Isang araw, habang sila'y nag-aalmusal, muling nagtanong si Clara kay Aling Ising tungkol sa kanilang pamilya. "Tia, bakit tayo may sumpa?" "Paano ito nagsimula?" tanong ni Clara na may halong takot at pagtataka. Nag-umpisa si Aling Ising sa pagkukwento. Noong unang panahon, ang ating pamilya ay nakipag-ugnayan sa mga nilalang ng kadiliman upang makuha ang kanilang kapangyarihan. Sa simula, ito'y para sa kabutihan, upang maprotektahan ang ating angkan at ang ating mga lupain. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kapangyarihan ay nagdala ng kasakiman at kaguluhan. Ang bawat pangalawang anak na babae ay nagdadala ng kapangyarihan ng mga aswang, at ang iba pang mga anak ay naging tagapagtanggol laban sa kanila. "Paano matatapos ang sumpa?" tanong ni Clara, umaasang may paraan upang wakasan ito. Ang sumpa ay magwawakas lamang kapag may isang anak na isisilang na magdadala ng balanse sa pagitan ng mga mortal at ng mga nilalang ng kadiliman. "Ikaw, Clara, ang ina ng batang iyon. Ang iyong anak ay magdadala ng bagong pag-asa sa ating pamilya," sagot ni Aling Ising. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pinag-aralan ni Clara ang mga ritual at dasal mula sa aklat. Tinuturuan siya ni Aling Ising kung paano gamitin ang mga ito upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Habang patuloy siyang natututo, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang responsibilidad. Isang gabi, habang siya'y nasa kalagitnaan ng isang ritual, muling nagpakita ang tatlong bisita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila nagdala ng takot kundi ng mga payo at gabay. Itinuro nila kay Clara ang mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan ng kanyang anak at ng kanilang pamilya. "Clara," sabi ni Luwalhati, "hindi magiging madali ang iyong misyon. Maraming pagsubok ang darating. Ngunit tandaan mo, ikaw ay hindi nag-iisa. Kami ay laging nandito upang gabayan ka." Sa mga salitang ito, naramdaman ni Clara ang bigat ng kanyang responsibilidad. Alam niyang kailangan niyang maghanda para sa mga darating na pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakaramdam siya ng konting pag-asa at lakas mula sa kanyang mga ninuno. Habang papalapit na ang araw ng kanyang panganganak, napansin ni Clara na nagiging mas madalas ang pagbisita ng kanyang mga ninuno. Ngunit hindi lamang sila ang nararamdaman niyang nagmamasid. May mga bagong presensya na tila nagbabantay sa kanya, mga presensya na hindi niya kilala at hindi pamilyar. Isang gabi, habang siya'y nagpapahinga sa kanyang kama, narinig niyang muli ang malakas na tunog ng kampana mula sa malapit na simbahan. Ang mga anino sa dilim ay tila mas marami at mas buhay. Ang mga kaluskos ay nagiging mas malakas at mas nakakatakot. Sa kanyang pagdilat, nakita niyang muli ang tatlong bisita, sina Luwalhati, Batumbakal, at Dagohoy. "Clara," sabi ni Luwalhati, "ang mga darating na araw ay magiging mahirap. Maraming nilalang ang gustong kunin ang kapangyarihan ng iyong anak. Kailangan mong maging handa." "Ano ang dapat kong gawin?" tanong ni Clara, na may halong takot at pangamba. "Kailangan mong gamitin ang mga natutunan mong ritual at dasal," sagot ni Dagohoy. "At kailangan mong magtiwala sa iyong sarili, at sa iyong anak." Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Clara, biglang nagkaroon ng malakas na kalabog mula sa labas ng bahay. Agad niyang tinawag si Aling Ising upang alamin kung ano ang nangyayari. "Tia, may nangyayari sa labas," sabi ni Clara na may halong takot at kaba. Agad na lumabas si Aling Ising upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa kanyang paglabas, nakita niyang may mga kakaibang nilalang na nagmamasid mula sa kagubatan sa paligid ng kanilang bahay.
Ang mga nilalang na ito ay may iba't ibang anyo, may mga aswang, engkanto, at iba pang nilalang na hindi pangkaraniwan. Clara, kailangan nating maghanda, sabi ni Aling Ising. Ang mga nilalang na ito ay gustong kunin ang kapangyarihan ng iyong anak. Kailangan nating protektahan ang ating pamilya. Agad silang nagsagawa ng mga ritual at dasal upang protektahan ang kanilang bahay. Habang sila'y nasa kalagitnaan ng ritual, naramdaman ni Clara ang presensya ng kanyang mga ninuno na nagbibigay ng lakas at proteksyon sa kanila. Sa mga sumunod na araw, lalo pang tumindi ang mga kakaibang pangyayari sa paligid ng bahay ni Aling Ising. Ang mga nilalang ng kadiliman ay nagiging mas agresibo at mas mapanganib. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagpasya si Clara na harapin ang mga pagsubok at protektahan ang kanyang anak. Isang gabi, habang siya'y nagpapahinga, narinig niyang muli ang malakas na tunog ng kampana mula sa malapit na simbahan. Ang mga anino sa dilim ay tila mas marami at mas buhay. Ang mga kaluskos ay nagiging mas malakas at mas nakakatakot. Sa kanyang pagdilat, nakita niyang muli ang tatlong bisita, sina Luwalhati, Batumbakal, at Dagohoy. Clara, sabi ni Luwalhati, ang unang pagsubok ay darating na. Kailangan mong maging handa. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Clara, na may halong takot at pangamba. Kailangan mong gamitin ang mga natutunan mong ritual at dasal, sagot ni Dagohoy. At kailangan mong magtiwala sa iyong sarili, at sa iyong anak. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Clara, biglang nagkaroon ng malakas na kalabog mula sa labas ng bahay. Agad niyang tinawag si Aling Ising upang alamin kung ano ang nangyayari. Tiya, may nangyayari sa labas, sabi ni Clara na may halong takot at kaba. Agad na lumabas si Aling Ising upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa kanyang paglabas, nakita niyang may mga kakaibang nilalang na nagmamasid mula sa kagubatan sa paligid ng kanilang bahay. Ang mga nilalang na ito ay may iba't ibang anyo, may mga aswang, engkanto, at iba pang nilalang na hindi pangkaraniwan. Clara, kailangan nating maghanda, sabi ni Aling Ising. Ang mga nilalang na ito ay gustong kunin ang kapangyarihan ng iyong anak. Kailangan nating protektahan ang ating pamilya. Agad silang nagsagawa ng mga ritual at dasal upang protektahan ang kanilang bahay. Habang sila'y nasa kalagitnaan ng ritual, naramdaman ni Clara ang presensya ng kanyang mga ninuno na nagbibigay ng lakas at proteksyon sa kanila. Habang patuloy na dumarami ang mga pagsubok na kinakaharap ni Clara, natutunan niyang hindi niya ito kayang labanan ng mag-isa. Kinailangan niyang humingi ng tulong mula sa iba pang miyembro ng kanilang pamilya, at sa mga kaibigan na may kaalaman sa mga ritual at dasal. Isang umaga, nagpasya si Clara na kausapin ang kanyang mga kamag-anak upang humingi ng tulong. Pumunta siya sa bahay ng kanyang pinsan na si Liza, na kilalang may kaalaman sa mga tradisyonal na gamot at ritual. Liza, kailangan ko ang iyong tulong, sabi ni Clara habang pinapaliwanag ang kanyang sitwasyon. Maraming mga nilalang ang nag-aambang kunin ang kapangyarihan ng aking anak. Kailangan kong protektahan siya. Clara, alam ko ang mga pagsubok na iyong kinakaharap, sagot ni Liza. Ngunit hindi ka nag-iisa. Tutulungan kita sa pamamagitan ng aking kaalaman at kakayahan. Magkakaroon tayo ng sama-samang lakas upang labanan ang mga nilalang na ito. Sa tulong ni Liza at ng iba pang mga kamag-anak, nagsagawa sila ng mas malalakas na ritual at dasal upang protektahan si Clara at ang kanyang anak. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang naglalayong protektahan ang kanilang pamilya, kundi pati na rin ang buong baryo ng San Rafael. Habang patuloy silang nagsasagawa ng mga ritual, naramdaman ni Clara ang lakas at proteksyon mula sa kanyang mga ninuno. Ang mga bisita ay naging mas madalas at mas malinaw. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng lakas at pag-asa kay Clara na harapin ang mga darating na pagsubok. Isang gabi, habang nagsasagawa sila ng isang ritual, biglang nagkaroon ng malakas na kalabog mula sa labas ng bahay. Agad nilang tinawag si Aling Ising upang alamin kung ano ang nangyayari. Tiya, may nangyayari sa labas, sabi ni Clara na may halong takot at kaba.
Agad na lumabas si Aling Ising upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa kanyang paglabas, nakita niyang may mga kakaibang nilalang na nagmamasid mula sa kagubatan sa paligid ng kanilang bahay. Ang mga nilalang na ito ay may iba't ibang anyo, may mga aswang, engkanto, at iba pang nilalang na hindi pangkaraniwan. "Clara, kailangan nating maghanda," sabi ni Aling Ising. "Ang mga nilalang na ito ay gustong kunin ang kapangyarihan ng iyong anak. Kailangan nating protektahan ang ating pamilya." Agad silang nagsagawa ng mga ritual at dasal upang protektahan ang kanilang bahay. Habang sila'y nasa kalagitnaan ng ritual, naramdaman ni Clara ang presensya ng kanyang mga ninuno na nagbibigay ng lakas at proteksyon sa kanila. Sa gitna ng kanilang ritual, biglang nagkaroon ng malaking laban sa labas ng kanilang bahay. Ang mga nilalang ng kadiliman ay nagtipon-tipon upang kunin ang kapangyarihan ng anak ni Clara. Ngunit sa tulong ng kanyang mga ninuno at mga kamag-anak, nagawa nilang labanan ang mga nilalang na ito. Ang labanang ito ay hindi naging madali. Maraming beses na muntik nang matalo si Clara at ang kanyang pamilya. Ngunit sa kanilang pagtutulungan at sa tulong ng mga ritual at dasal, nagawa nilang labanan ang mga nilalang ng kadiliman. Matapos ang matinding laban, nagtagumpay si Clara at ang kanyang pamilya na protektahan ang kapangyarihan ng kanyang anak. Ang mga nilalang ng kadiliman ay napilitang umatras at bumalik sa kanilang mga pinagmulan. Sa kabila ng kanilang tagumpay, alam ni Clara na hindi pa tapos ang kanilang laban. Marami pang pagsubok ang darating bago nila tuluyang matapos ang sumpa na bumabalot sa kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ni Clara ang lakas at pag-asa mula sa kanyang mga ninuno. Ang kanilang presensya ay nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang mga darating na pagsubok. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Habang patuloy na lumalapit ang araw ng kanyang panganganak, lalo pang tumitibay ang loob ni Clara. Alam niyang sa tulong ng kanyang mga ninuno at mga kamag-anak, magagawa niyang protektahan ang kanyang anak at tuluyang wakasan ang sumpa na bumabalot sa kanilang pamilya. Matapos ang kanilang tagumpay laban sa mga nilalang ng kadiliman, nagpasya si Clara at ang kanyang pamilya na magdaos ng isang pagdiriwang upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at ang darating na kapanganakan ng kanyang anak. Ang buong baryo ng San Rafael ay nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ang mga tao ay nagdala ng pagkain at inumin, at nagsagawa sila ng mga sayaw at kanta upang ipakita ang kanilang pasasalamat at pag-asa sa hinaharap. Habang nagaganap ang pagdiriwang, naramdaman ni Clara ang presensya ng kanyang mga ninuno na nagmamasid at nagbabantay sa kanila. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng lakas at pag-asa kay Clara na harapin ang mga darating na pagsubok. "Clara," sabi ni luwalhati, "ang iyong anak ay magdadala ng bagong pag-asa sa ating pamilya. Ngunit kailangan mong maghanda. Maraming nilalang ang gustong kunin ang kapangyarihan ng iyong anak." "Ano ang dapat kong gawin?" tanong ni Clara, na may halong takot at pangamba. "Kailangan mong patuloy na mag-aral ng mga ritual at dasal," sagot ni Daguhoy. "At kailangan mong magtiwala sa iyong sarili at sa iyong anak." Habang patuloy na nagaganap ang pagdiriwang, naramdaman ni Clara ang lakas at pag-asa mula sa kanyang mga ninuno. Alam niyang sa tulong ng kanyang mga ninuno at mga kamag-anak, magagawa niyang protektahan ang kanyang anak at tuluyang wakasan ang sumpa na bumabalot sa kanilang pamilya. Ang kwento ni Clara ay patuloy na naglalakbay sa gitna ng mga pagsubok at tagumpay. Sa bawat hakbang na kanyang gagawin, matutuklasan niya ang tunay na kapangyarihan at layunin ng kanyang anak at ang papel nito sa hinaharap ng kanilang angkan. Ang kwento ng Maraming Bisita si Buntis ay hindi lamang tungkol sa mga aswang, kundi tungkol din sa pagmamahal, sakripisyo, at pag-asa sa gitna ng kadiliman. Kamusta mga kalajim? Natapos na naman natin ang isang nakakatakot at kapanapanabik na kwento dito sa Pinoy Lagim Stories. Sana'y nagustuhan niyo ang kwento ni Clara at ang kanyang pakikipagsapalaran laban sa mga nilalang ng kadiliman. Talaga namang napakaraming pagsubok ang hinarap niya upang protektahan ang kanyang anak
at ang kanilang pamilya. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa ating mga kwento. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. At para sa mga susunod na kwento, ano ang mga nais niyong marinig? Mag-iwan lamang ng inyong mga suhestyon sa comment section, at gagawin natin ang lahat para maihatid sa inyo ang mga kwentong magpapatindig ng inyong balahibo. Hanggang sa muli, mga kalajim. Patuloy nating tuklasin ang mga kwentong nagtatago sa dilim. Ito ang inyong lingkod, at lagi nating tatandaan, sa bawat sulok ng gabi, mayroong kwentong naghihintay na mabunyag. Paalam at ingat lagi. Maraming salamat sa panonood.